Niyakap ni Fred si Angel. Babe, ano ba? Gusto mo bang magamot yung kagat ng langgam o hindi? Ani Angel. Gusto, kaya lang gusto ko yung ibang gamot. Turan naman ni Fred at pinaharap niya si Angel sa kanya. Ay, ewan ko sa'yo. Halos wala nang itirang langgam, iba pa rin ang gusto mo. Napapangiti ng sabi niya. Babe, kahit 1 round lang. Pwede ba? Paglalambing ng binata. Alam mo babe, nakakaasar ka talaga. Tinatanong pa ba yan? Sagot niya sa binata. Napangisi naman si Fred. Yes, may go signal na ako. Yahoo! Green light na naman. Huwag kang mag-red light babe ha. Kasi hindi mo na ako mapipigilan. This time kahit red light pa yan, patatakbuhin kong sasakyan. Tawang-tawa namang sabi ng binata. Anong sabi mo babe? Hindi ko maintindihan. Naguguluhang sabi ni Angel. Ito ang ibig kong sabihin. At siniil ni Fred ng halik ang labi ng dalaga. Oh babe, anang dalaga dahil nagsisimula na naman ang binata. Napasinghap siya nang maramdaman ang kamay nito sa balat niya. At nilaro-laro ang braso niya. Habang patuloy pa rin sa paghalik sa kanya, bumaba ang halik ng binata. At sa pamamagitan ng ngipin at labi nito, natanggal niya ang bitones ng damit pantulog ng dalaga. Hindi namamalayan ng dalaga na wala na siyang damit dahil sa sensasyong pinapalasap sa kanya ni Fred dahil bawat madaanan ng labi nito ay binibigyan niya ng pinong halik na nanunuot sa kaibuturan ng dalaga. Tumausdos ang halik ng binata pababa sa may tiyan nito at nahinto sa may pusod. Oh babe, please. Pakiusap ng dalaga at pilit na hinihila si Fred upang magpantay sila. Patuloy pa rin si Fred sa ginagawa. Nag-iwan din siya ng pinong halik doon. Nang hindi na siya makatiis, binuhat niya sa naghihintay na kama ang dalaga. At doon pinagsaluhan na naman nila ang kanilang pagmamahalan. Halinghing at daing lang ang maririnig sa kwartong yon at sa wakas na abot nila ang langit. Babe, salamat. Sabi ni Fred, hinihingal na siyang nagsasalita. Para saan babe? Tanong naman ng dalaga habang nakayakap sa binata. Dahil minahal mo ko. Dahil tinanggap mo kung ano ako. Mahal na mahal kita babe. At ayokong mawala ka sa akin. Seryosong sabi ng binata. Mahal din po kita. At habang mahigpit ang hawak mo sa akin, hindi rin ako bibitaw. Tugon naman nito. Babe, ano bang ayaw mo sa isang lalaki? Tanong ni Fred dahil balak na niyang ipagtapat kay Angel ang totoong pagkatao niya. Una sa lahat, manloloko. Pangalawa, sinungaling. Pangatlo, manggagamit. Sagot naman ng dalaga. Napalunok naman si Fred sa turan ng dalaga dahil unang-una nagsinungaling na siya dito. Bigla tuloy siyang naduwag na magtapat. Babe, gaano mo ako kamahal? Tanong ulit niya. Mahal na mahal, buong puso ko. Ika naman ng dalaga. Babe, paano halimbawang nagsinungaling ako sa'yo? Kunwari lang ha. Tapos hindi ko naman sinasadya. Anong gagawin mo? Tanong ni Fred. Syempre magagalit ako. Kasi nga 'di ba walang lihiman? Kapag naglihim ka sa akin, ibig sabihin, hindi ako gaanong kahalaga sa'yo. At ang love mo hindi ganoong kalalim. Pahayag nito. Natahimik naman ang binata sa sagot ng dalaga. O ano? Nakausap mo na ba si Fred? Tanong ng ama ni Lynn. Matigas po eh. May girlfriend na siya. Nakayukong sabi niya sa ama. Dahil inaasahan niyang sasampalin na naman siya nito. Napakatanga mo kasi. Lumayas ka nga sa harap ko baka hindi ako makapagpigil. Nanggagalaiting sabi ng ama. Hay naku pa. Kung hindi kaya ng boba mong anak, ako na lang ang gagawa para sa iyo. Total na hindi ako kilala ni Fred na kapatid ng bobang yan. Pangiinsultong turan ni Bea sa kapatid. Buti pang ate mo may pakinabang, hindi katulad mo. Boba! Ani ng ama, sabay alis. Ate, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Lynn sa kapatid. Boba ka talaga. Hindi mo ba gets? Akin na si Fred. He look yummy kasi eh. Turan ni Bea. Sa pananahimik ni Fred naalala na naman niya kung paano siya uuwi. Ayaw na niyang dumaan sa pamamagitan ng punong maraming langgam. Yumakap siya kay Angel. Babe, paano pala ako uuwi? Ayaw kong bumaba sa puno na yan. Hindi ko rin alam babe, baka makita ka ni Yaya o kaya ni Papa.
May pumasok na naman sa isip ng dalaga. Dahil makaligtas ka man kay Yaya at kay Papa, may malaki namang kaming aso sa ibaba. At nanglalapa yun, lalo pag di niya kilala. Buti hindi ka niya nakita. Sabi ni Angel na nakangiti. Ha? May aso kayo? Nagtatakang tanong ni Fred dahil totoong takot siya sa aso. Dahil ng primary 3 siya, hinabol siya ng aso na halos mahubaran na siya sa kakatakbo. Nang makakita siya ng punong bayabas, inakyat niya ito. Ngunit binantayan siya ng aso. Naihi siya sa salawal sa takot. At ipinangako sa sariling hindi na ulit tataka sa yaya niya. Pag umalis yung aso sa ilalim ng puno, ikunento niya ito sa dalaga. At panay ang tawa nito. Babe, sayang wala ako noon nung nangyari yun sa'yo. Siguro hindi lang ihi ang tumulo sa'yo noon. Baka pati uhog mo tumulo kasama ang luha. Malakas na tawa pa rin niya. Mamili ka, babe. Aso o langgam? Tanong niya sa binata. Labag man sa loob ng binata, pinili niya ang langgam. Langgam na lang, babe. Kesa lapain ako ng aso niyo. Kahirap mo palang mahalin, babe. Ang daming gwardya. Reklamo ng binata. Masakit na ang tiyan ng dalaga kakatawa dahil wala naman silang aso. Babe, nakakatawa ka talaga. Talagang gusto mong dumaan sa malanggam, ha? Tudyo ng dalaga. Kesa lapain ako ng aso niyo, babe. At least sa langgam may matitira pa. Sa aso, hindi pa nga tayo mag-asawa, mabiyuda ka na. Nakangusong sabi ng binata. Napahagalpak ulit ng tawa si Angel. Naiinis na si Fred dahil pinagtatawanan siya ng nobya. Bakit ba tawa ka ng tawa dyan? Sige, pagtawanan mo ko. Kasi babe, wala naman kaming aso. At malakas ulit itong tumawa. Itsura mo, babe. Kalalaki mong tao, takot ka sa aso? Tawa pa rin niya. Bigla namang sinakop ng mga bibig ni Fred ang mga labi ng dalaga. O ayan na, magtigil ka sa kakatawa. Sabi niya nang matapos halikan ng makapugtong hiningang halikang dalaga. Matapos halikan ni Fred si Angel ng makapugtong hininga na tahimik ito. Ngunit may ngiti sa labi. Ano, tatawa ka pa? Babalaan ni Fred. Anong gagawin mo pag tumawa ko? Tanong ng nobya. Hahalikan lang naman kita hanggang umaga. Wika ni Fred na kumindat sa kanya. As in, hindi mo ako patutulugin? Pangungulit pa niya. Opo, hindi kita patutulugin. Kaya tumawa ka na para makahalik ulit ako. Pili yung utos ni Fred. Ay, ayoko na, babe. Pupuyatin mo na naman pala ako. Matulog na tayo, mamayang madaling araw ka na umuwi. Ani Angel. Sige, babe. Good night kiss ko. Asa na? Lambing ni Fred. Okay, eto na po. Good night, babe. Ani Angel. Sabay yakap kay Fred. Papunta na ang tulog ni Angel nang magsalita si Fred. Babe, tulog ka na ba? Tanong ni Fred. Why? Balik tanong ni Angel. Hindi ako makatulog, babe. Tugon nito. Kasi pwede ba magbihis ka muna? Natutukso na naman ako sa'yo, babe. Hindi ako makatulog kasi may nakayakap sa akin na babaeng maganda na walang saplot. Nahihirapang wika ni Fred. Antok na ako, babe. Tinatamad na ako magbihis. Kung gusto mo, talian mo na lang yan nang hindi ko mawala. Nakangiting tugon naman ng dalaga. Sige na nga, babe, matulog na tayo. Basta wag malikot yung kamay mo, ha? Bulong ni Fred. Okay, babe. I love you. Ani Angel. Madaling araw nang magising si Angel, ginising niya si Fred. Babe, gising. Baka magising si Yaya, lagot tayo. Panggigising niya sa binata. Anong oras na, babe? Tanong ng nobyo. 4 a.m., babe. Tugon ni Angel. Nagbihis na si Fred. Nang matapos, sinamahan siya ni Angel sa ibaba. Ngunit nang malapit na sila sa pinto, natabig ni Fred yung base na malapit sa may pinto ng yaya ng nobya. Nagkunwari naman si Fred na pusa. Meow! Meow! Nito. Babe, dalian mo. Utos ni Angel. Mabilis naman tumakbo si Fred nang mabuksan ng pinto. Nagising naman si Yaya Arlene sa tunog ng nabasag na base. At kapag daka, nakarinig din siya ng meow ng pusa. Hahabol na naman siguro ng daga. Bulong nito sa sarili at pakapaka pang naglakad at lumapit sa switch ng ilaw. Nakakubli naman agad si Angel sa may likod ng pinto kaya hindi siya nakita ng yaya niya. Sabi ko na nga ba Buwisit na pusa yun. Nakabasag na naman. Makita lang kitang pusa ka, pupukpukin kita. Nagigigil na sabi ng yaya niya.
Tinatakpan naman ni Angel ang bibig niya dahil pinipigilan niyang matawa dahil naghihimutok ang yaya niya sa pusa nila. Pag-alis ng yaya niya upang manguha ng dustpan, siya namang pag-akyat ni Angel. Nang makarating siya sa kwarto niya, tinawagan niya ang nobyo. "Babe, asan ka na? Muntik na tayong mahuli ni yaya. Ikaw kasi eh." Ani Angel. Hingal na namang sumagot si Fred. "Andito na ako sa labas, babe. Ngayon ko lang na-experience to, babe. Daig pa natin ang akyat bahay, gang. Kinabahan ako doon. Babe, pero masaya ako. Imagine yung mga hindi ko nagawa dati. Nagawa ko ngayon." Masayang turan niya. Sige na babe, bye-bye na. Kita na lang tayo mamaya ha. Punta ako sa apartment mo. Bibili ako ng recipe ng cake, magbe-bake tayong dalawa. Sabi ni Angel. Sige babe, hintayin kita. Tugon ng isa. Nagpaalam si Angel sa papa niya na pupunta ng mall. Pa, Sabado naman po. Pwede po akong mag-malling? Tanong niya sa ama. Sige anak, basta mag-iingat ka. At alam ko naman na alam mong limitasyon mo. Tugon ng ama. Masayang namimili ng recipe si Angel nang sa wakas nakakita siya ng cake na madaling lutuin. Ang buttermilk cake. Nang mabili lahat ng ingredients, nagtuloy siya sa apartment ni Fred na kanina pa naghihintay sa kanya. Babe, namiss na kita agad. Sabi ni Fred, sabay halik at yakap sa nobya. Namiss mo ko? Agad-agad? Tanong nito. Oo babe. Tugon ni Fred na akma na namang hahalikan ng nobya, ngunit pinigil niya ito ng hintuturo niya. Oops, mamaya na yan, baka kung saan na naman mapunta. Halika na sa kusina para makapag-bake na tayo. Yaya niya sa binata. Masaya silang nagsusukat ng mga sangkap ng cake na ginagawa nila, na kung minsan nagnanakaw si Fred ng halik sa nobya. Ikaw lumabas ka, nakakarami ka na. Ani Angel sa nobyo. Ganado lang babe, ikaw naman. Tugon ng binata. Ha, ganon? Sabi ni Angel sabay bato sa harina sa mukha ng binata. Bumawi naman ang isa. Dumakot din siya at isinaboy sa nobya. Natatawang umiilag si Angel. Tama na Fred, tingnan mo, napuwing ako. Nakalabing sabi niya. Nilapitan naman siya ni Fred. Ngunit paglapit dito, ibinuhos ni Angel ang harina sa ulo nito. Sabay takbo. Babe, para kang multo. Kansyaw ni Angel kay Fred. Malakas din ang tawa ni Fred habang hinahabol ang dalaga. Ngunit may kumakatok sa pinto at nagkatinginan ng dalawa. Pinuntahan ni Fred ang pinto at binuksan. Ngunit nagulat siya sa nakita. Mama, what are you doing here? Tanong ng binata. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Diyos mio, Fred, tingnan mong itsura mo. Hindi makapaniwala ang ina sa nakikita na itsura ng anak. Gumawa po kasi kami ng cake. Tugon naman ng isa. Pati ang ulo at mukha mo ginagamit mo paggawa ng cake? Tanong nito na napapantastikuhan sa anak. Babe, sino yan? Tanong ni Angel sa nobyo. Mama ko babe. Mama si Angel. GF ko po. Pakilala ng binata. Tiningnan naman siya ni Doña Virginia mula ulo hanggang paa. Nahiya naman si Angel dahil naligo sila ng harina ng binata. Pasensya na po kayo kung nakita po nyo na ganito ang ayos namin ni Fred. Na kayo kong hinging paumanhin ni Angel. Tumawa naman ang ginang na ikinagulat ng dalawa. Bagay kayong dalawa. Tingnan nyo ang mga itsura nyo. Natatawang sabi ng ina ng binata. Iha, ano bang buong pangalan mo? You look familiar kasi. Tanong nito. Sinabi naman ng dalaga. Napanganga naman ang ginang dahil itong sinasabi ng asawa na ipapakasal sa anak. Sumingit naman si Fred sa usapan. Ma, next time na pupunta kayo dito, huwag kayong magsusuot ng ganyan. Baka isipin ng mga tao dito, pumapatol ako sa matrona. Pilyong sabi ng binata. Ikaw talagang bata ka? Mahahambalos kita. Isumbong kaya kita sa daddy mo nang makita mo. Napipikon na sabi ng ina. Iha, ano bang nagustuhan mo sa batang to? Sayang, maganda ka pa naman. Napili mo may sayad pa. Bawi ng ina sa anak. Naman, dami sasabihin may sayad pa sa utak. Reklamo ng binata. Iha, sinabi na ba sa'yo ng anak kong kalokohan niya kung bakit siya nandito? Ewan ko ba sa bata na yan kung ano-anong naiisip. Sa bagay kung ikaw ang kasama niya okay lang. Tuloy-tuloy na sabi nito. Hinila naman ni Fred ang ina. Ma, pakiusap. Hindi pa alam ni Angel.
Huwag mong sabihin. Bulong na pakiusap niya sa ina. Habang maaga pa sabihin mo na Fred dahil malaking gulo yan. Gusto ko siya para sa'yo. Kaya wag mo nang pakawalan. Turan nito. Nagtataka naman si Angel sa pagbubulungan ng dalawa. May nililihim kaya si Fred sa akin? Tanong sa isip niya. Matapos mag-usap ng mag-ina, tinanong ni Angel si Fred kung ano yung pinagbubulungan nilang mag-ina. Babe, ang sabi ni Mama bagay tayo. At gusto ko daw niya para sa gwapo niyang anak. Wag na daw kitang pakawalan. Sabi nito kay Angel. Akala ko naman kung ano-ano yon. Babe, yun lang pala. Sabi nitong tanggalang duda sa binata. O iha, mabuti pa turuan kitang gumawa ng cake. How's that? Tanong ng ina ni Fred. Sige po tita, willing po akong matuto. At nagpunta na sila sa kusina upang gumawa ng cake. Buti naman may extra na binili si Angel na sangkap. Fred, iho, halika dito. Ikaw ang maghuhugas lahat ng gagamitin namin ni Angel. Utos ng ina. Naman. Protesta ng binata. Ano magrereklamo ka? Baka gusto mo. Oo, ayan na nga hugasan ko na po si Mama talaga. Yung wrinkles mo nagdikit-dikit na naman. Sige ka, ipagpalit ka ni Papa. Tumatawag to June ni Fred sa ina. Ikaw na may sayad sa utak, wag mo nga pinagloloko. At hindi ako nakikipagbiruan sa'yo ha? Namumuro ka na sa akin bata ka. Nandidilat ang mata na sabi ni Doña Virginia sa anak. Si Mama talaga hindi na mabiro. Tatawa-tawa na naman si Fred. Sa inis ng ina ipinukpok niyang spatula sa ulo ni Fred na naguhugas na ng mga gamit. Aray, mo naman. Ngayon ko lang nalaman may pagkasadista ka. Buti nakatagal sa'yo si Papa. Nakanguso na sabi ni Fred. Hay naku iha. Hindi na ako magtataka kung isang araw mauntog ang ulo mo at iwanan itong may sayad na ito. Ika ng ina ng binata sa nobya. Ngiti na lang ang isinagot niya. Si Mama naman. Imbes na itakbo ko sa babe ko, siniraan pa ako. FYI ma, wala akong sayad ha. Pagtatanggol ni Fred sa sarili. Kung may sayad ako, sabi nila ma, nasa lahi yon. Ibig sabihin naman ako yun sa mga magulang ko. So ibig sabihin, may sayad din kayo. Tatawa-tawang bawi ni Fred sa ina. Hindi naman napigilan ni Angel ang matawa. Pero huminto rin siya ng tingnan ng ina ni Fred. Sorry po tita, hindi ko napigilan. Humihinging pa umanhin ng dalaga sabay irap sa nobyo. Dila naman ni Fred sa nobya na nakangisi. Aray naman ma, bowl na yan, hindi na spatula. Nagkabukol na yata ako. Protesta ni Fred dahil binatuktukan siya ng ina ng bowl sa ulo. Hindi ka kasi lumabas, puro kakalokohan. Napipikon ng wika ng ina. Ma, baka mamaya pag alis ko, bugbog sarado na ako. No wonder hindi kayo pinapalitan ni Papa dahil baka matalangang walang latay. Nagtatawa na naman ito sabay takbo dahil sandok naman ang naabot ng ina. Iha, masaya ka ba sa anak ko? Tanong nito. Opo tita, masaya po ako. Tugon ng dalaga. Gaano mo siya kamahal? Dagdag ulit nito. Buong buhay ko po, matapat na sagot niya. Kaya mo bang tanggapin kung ano siya? Ang lahat-lahat sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Tanong pa nito. Opo tita, matatanggap ko po. Sagot naman ng dalaga. Pinahanga mo ko iha. Gusto kita para sa anak ko. At sana hindi magbago ang pagmamahal mo sa kanya kung makagawa man siya ng mali. Nakangiting tura ng Donya. Fred, bumili ka nga ng soft drinks. Wala ka man lang stocks dito sa rep mo. Reklamo ng ina ng buksan ng refrigerator ng anak. Okay ma, sige po pupunta na ako para bumili. Babe, sandali lang ako. Paalam nito. Nasa tindahan si Fred at bumibili ng soft drinks nang may lumapit na babae. Taman-tama naman paatras si Fred para lumiko sana. Ngunit may nakabunggo siya. I'm sorry miss, nasaktan ka ba? Tanong ni Fred sa babae. Nagtataka siya. Hindi naman malakas ang pagkakabangga niya. Ngunit napaupo ito sa lupa.